May pahayag si dating Senador Antonio Trillanes na huwag daw pong basta maniniwala sa tinawag niyang drama o gawa-gawa lamang. Ito po yung tinutukoy niya, yung naging putukan noong May 13 ng gabi sa Senate of the Philippines at nakikiusap po siya sa publiko na huwag pong magpadala sa mga ganyang kwento. Ang tanong, kayo po ba'y naniniwala sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na yan? Type 1 kung kayo po'y naniniwala at type 2 naman mga tol kung kayo po'y hindi naniniwala. Uulitin lamang po natin ha. Ayon kay dating Senador Trillanes, gawa-gawa lamang, stage, yung putukan, diyan po sa Senado. With the ultimate goal, syempre, na patakasin daw, ito pong si Bato de la Rosa. Again, naniniwala po kayo? Type 1 kung hindi, at type 2 naman kung naniniwala po kayo. O nagkabaligtad, kung naniniwala kayo, type 1, at kung hindi kayo naniniwala, type 2. O mukhang marami po ang naniniwala talaga no kay dating Senador Antonio Trillanes, at yan po ang ating re-reaksyonan sa oras po na ito. Ang naging interview po sa kanya nito pong si Karen Davila na in-upload sa YouTube channel nitong si Davila. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin. Unahin lamang muna natin yung pahayag na ang Senado ba ay under attack, at yan po ay sasagutin dito ni Trillanes. Pakinggan, panoorin, reaksyonan po natin ito mga tol. The Senate was under attack. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Was the Senate under attack? It was never under attack. Hmm. Alam nyo, nagtataka nga ako dito sa DILG, PNP na it took them 6 days to find out what we found out in just a few hours after the incident. Oh, nagtataka din ba kayo mga tol? Bakit nga naman? Pero syempre, ang PNP kasi, in fairness naman mga tol, is nakabase po sa mga ebidensya. Syempre, yung kina dating Senador Antonio Trillanes, although sa huli, parang ganito yung kinalabasan, sapantaha lamang po yun. Mahirap naman pong magsapantaha ang ating PNP, ang ating DILG, nang wala pong pinagbabasihang ebidensya. At ano ang mga ebidensya na nakalap? Mga testimonya, yung CCTVs, yung mga examinations sa mga nakuhang physical evidence katulad po ng mga fired cartridges at saka mga baril na ginamit. Though yung ilan, hindi po isinurrender nito pong si Mau Aplaska. Pero syempre, yan ay opinion lamang nito pong si dating Senador Trillanes, kaya nasa sa inyo kung yung iyan po ay inyong paniniwalaan. Pero again in fairness, sa PNP, nagsagawa sila ng tinatawag na thorough investigation at hindi po yung kayang tapusin ng ilang oras lamang. Alam natin, nakikita kasi nung media, ando doon lahat, nire-report nyo lahat. Alam na alam sino yung umatake. They can't even say kung sino yung umatake sa kanya. Diba? Pag sinabi niyang NBI, government, ano yun authority yun. So, yun ang problema ni Cayetano. They're creating a scenario. Ang tawag dyan yung false flag operation. Para lang to pin the blame on The NBI. Yeah, on the NBI. Pero, evidence showed later on, even a few hours after, na walang tumapak sa Senate premises na NBI agent. So, bumulaga sa kanila ngayon yung scenario nila. And I hope hindi tayo magpadala dun sa mga drama na yan. Yan. Panlilin lang na gagawin. Wag daw tayong magpadala sa mga drama na yan, mga panlilin lang. Marami sa inyo ang naniniwala sa mga sinabi po dito ni dating Senador Antonio Trillanes. At hindi natin masisisi kayo o tayo na maniwala sa mga pahayag na yan, sapagkat para kasing napaka-imposible talaga mga tol na magkakaroon ng ganong putukan tapos kinalaunan makakatakas si Bato de la Rosa. Nakakapagtaka talaga, di ba? Kaya sa madaling pangunawa, kung ikaw ay magi-speculate, stage talaga ito, no? And 99.9% nag-a-agree ako sa sinasabi po dito ni dating Senador Trillanes.
Pero syempre, ayon po sa ating DILG at sa PNP, wala pong conclusive na impormasyon para po sabihin ito po ay gawa-gawa lamang ng mga senador, partikular galing sa majority, sa pangunguna nito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Because we saw kung ano talaga nangyari. At ang unfortunate dito, ginamit nila yung media para dun sa senaryo. Yun. Maganda that these things are coming to light finally. At Ginamit ang media. Bakit kaya sinasabi ni dating Senador Trillanes yan? Ano? Ang nakikita ko kasi dito mga tol, normal po kasi sa isang operasyon na lalong-lalo na armado, ay evacuate mo muna yung mga taong sibilyan. No? Basic po yun. Pero ang nangyari, inanunsyo ni Mau Aplaska na meron silang aarestuhin tapos hinayaan lang nila ang media. Pinatabi lang. Pinagilid lang. No? May aarestuhin daw sila, gumilid lang sila. Tapos kinalauna nagkaputukan. Takot na takot tuloy yung mga media. Ang punto, bakit nandun yung media? Para makunan yung sitwasyon at para magkaroon ng malaking eksena? Tapos sasabayan pa ng mga live streaming ni Alan Peter Cayetano, ng iba pang mga senador mula po sa majority. Kaya lumalabas tuloy talaga na drama ito. At ayon kay Trillanes, ginamit pa ang media. kailangan managot. Kailangan yung crying scene ni Senator Pia kahapon. Crying scene. Sikat na sikat si Pia Cayetano. Sa totoo lang mga tol, ang daming nagagalit kay Pia Cayetano. No? Maisingit ko lamang po ito mga tol kung gaano karami ang galit na galit dito ngayon kay Pia Cayetano. Naalala niyo yung live po natin kahapon tungkol sa personal na nararamdaman nito pong si Katrina Ponce Enrile, ang anak ni Juan Ponce Enrile. Ginamit po natin yung kanyang post dahil personal po iyon para sa kanya at binasa lang naman natin. And ang dami pong nanood, no? At ako personally natutuwa ako kasi syempre pabor para sa akin na marami ang nanonood. Pero para kay Pia Cayetano mga tol, hindi maganda po ito. Biruin ninyo, 131,000 views po in just a day. Bihirang-bihira po ako makakuha ng ganyang views. Tapos ang comment po dito ay 3,600 plus, no? Hanggang kanina nag-heart po ako ng mga nagko-comment po dito. At kung titingnan nyo po, 99% ang tinype po nila 1. Kasi ano ba ang tanong natin dyan mga tol? Type 1, kung kayo'y naniniwala na dapat lamang batikusin itong si Pia Cayetano. At ang daming nag-type 1. Siguro, dito po sa 3,617 comments, ang nag-type 1 po dito hindi bababa ng 3,500. No? Magdamag po ako hanggat gising ako, nag-heart ako nung nag-heart sa mga nagwawan at iba pang mga nagko-comment. Ganoon karami ang mga talagang dismayado dito sa pag-iyak ni Pia Cayetano na wala namang luha. No? Tuloy po natin ang pakikinig dito sa vlog ni Karen Davila. Walang nangyari. Lahat na nandito. Nasa ASED, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Gusto mong intindihin. Hmm. Pero alam nila na ang nagpaputok yung usaan nila eh. Niloko sila. Hmm. Sisihin niya yung kapatid niya, sisihin niya si General Aplaska. Nag-create ng parang wag the dog scenario doon. Diba? Anyway, maganda tong interview na ito mga tol. Hindi lang naman nakatutok yan sa nangyari sa Senado, although nandyan yung highlights. Pero sa mga unang tagpo nito, ay makikita natin dito ang isang Trillanes na hindi nagbabago sa kanyang paninindigan. Ako hindi ko kasi kilala to masyado si Trillanes eh. No? Ang pagkakaalam ko lamang sa kanya, sundalo siyang na nag-mutiny and then kumandidato sa pagkasenador, nanalo 2 beses, naging bahagi ng administrasyon ni Pinoy and kumandidato ulit subalit natalo, no? Pero hindi ko masyadong napapansin yung mga advokasya niya
na consistent. At ngayon napapatunayan po natin. Napakaganda po ng interview na ito, kaya marapatin natin kahit walang permisyon nito pong si Karen Davila. After all, reaction video lang naman ito. Kung ito po'y kanyang i-copyright, i-take down na lang natin. Pero I believe, hindi naman yung gagawin ni Karen Davila kasi reaction video lang naman ito. Gusto ko lang din naman ibahagi sa pamamagitan ng pag-react yung mga magagandang sinasabi po dito ni Trillanes, particular nung sa una pa lamang na profile niya na si Rodrigo Duterte. Kasi ang kinukwento dito ni Trillanes, si Rodrigo Duterte nung mga panahon na hindi pa po ito kumakandidato sa pagkapangulo, nilapitan na sila ang grupo nila na Magdalo. Pero parang hindi siya naniniwala kasi hindi nga naman nagde-decide pa nakakandidato sa pagkapangulo. Kaya wala silang napag-usapan sa ganon. Pero nagulat siya dahil sa mga usapan nila, ang dami daw pong mga macho statement, ika nga, nitong si Rodrigo Duterte na siya'y pumapatay ng tao, na siya'y pagdating sa kababaihan, ganito ng trato. Kumbaga, na-off si Trillanes at naisip niya, ayon dito sa interview, at madalas din niya naman sinasabi ito sa ibang pagkakataon, na hindi ito karapat-dapat sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. Balikan po natin ang umpisa ng interview na ito at unti-unti po natin reaksyonan. Go ahead, make my day! Oh, eto. Mr. Trillanes! O, yan yung paghahamon ni Bato de la Rosa sa kanya. Hindi ka lang ngak dyan ng sisi. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Diba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Why is this happening at bakit may putukan nga dito? Yan. Hello everyone, welcome to my one-on-one today. Ang kakausapin po natin ngayon ay isang individual, isang dating senador na nasa sentro ng iba't ibang mga issue kaugnay sa mga Duterte. Nasa sentro siya ng issue pagdating sa International Criminal Court, kung saan dinala ang dating Pangulong Duterte at maging ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakita ninyo mga tol, napakinggan ninyo, no? Focus talaga si Trillanes sa Duterte. Pero ang ganda nung tanong dito nitong si Karen Davila later on sa tao ka ba talaga nakatingin? Lilinawin niya ni Trillanes, hindi naman dahil Duterte doon na siya tumitingin, kung hindi sa mga ginawa. In fact, sinasabi niya nga, nagkrusada rin siya kay Gloria Macapagal-Arroyo. Yun nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng Oakwood Mutiny. Tapos nag-crusade din siya kay dating Vice Presidente Jojo Marbinay. Pero after ng lahat, tapos na. Kaso lang dito kasi ang sitwasyon, kailangan pong magpatuloy dahil hindi pa nabibigyan ng kalutasan kung ano yung mga issue particular kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Ituloy po natin ang pakikinig dito. Is he a political crusader or politically obsessed with the Dutertes, and is he vindicated today? Kasama natin si former Senator Antonio Trillanes. Sir, maraming salamat po for being in my one-on-one here in YouTube. Maraming salamat, Ms. Karen. Unang-una, napakatagal ng panahon na ipinaglalaban mo ito. People say you are now vindicated. You have been proven right. Is this a political obsession with former President Duterte, or are you a crusader? Let's set aside the labels. I would like to believe na this is an advocacy. Okay? Nagsimula ito nung kadete pa lang ako, nung namulat ako dun sa what an ideal society should be. Naging chairman ako ng honor committee. So ito yung nag-i-instill nung... Makasingit lang ako mga tol, ano? Alam ninyo kung ang mga nagte-training talaga, hindi lamang sa academy, hindi lamang sa PNPA, hindi lamang sa PMA, even sa mga training school, talagang ini-instill sa training center yung honor code kung tawagin. Do not steal, do not lie, do not cheat. Kung yan lamang talaga na isa sa buhay ng mga uniformadong hanay ng ating gobyerno, sana wala tayong katulad ni Bato de la Rosa ngayon. Wala tayong katulad ng nagpakamatay na si Angelo Reyes
na napagbintangan ng korupsyon at kinalaunan hindi na napatunayan dahil nagpakamatay po siya. Wala tayong katulad ni Mau Aplaska, no? Na sabi nga ni dating Senador Trillanes, gumawa ng eksena at dapat din daw pong imbestigahan kaugnay ng partisipasyon sa war on drugs na ipinatupad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamumuno nitong si Bato de la Rosa. Do not cheat, do not lie, do not steal. Unfortunately, marami po sa mga taong gobyerno po natin, mga uniform personnel, na doon sana hinuhubog, kabaligtaran po ang ginawa. Si Bato de la Rosa, naniniwala ako sinungaling po ito. Kayo ba nag-a-agree sa mga sinasabi ko? Na sa aking paniniwala, sinungaling itong si Bato de la Rosa? Type 1 ulit, mga tol. Kung kayo'y naniniwala na sinungaling itong si Bato de la Rosa, type 2 kung hindi kayo naniniwala. Bakit ko sinasabing sinungaling itong si Bato de la Rosa? Nagbabangga ng mga statement nito, no? Sabi niya wala siyang kasalanan, tayo niyang harapin yung problemang kinakaharap niya ngayon. Sabi niya, mahal niya si Rodrigo Duterte, kaya nga dapat ang mga DDS nagtatampo dito eh. Mahal niya raw si Duterte. Gusto niya raw samahan po ito last March 2025. Kasagsagan ng halalan. Yun yung pagbibida niya. Gusto kong samahan, sana payagan ako ng ICC na kahit na magkasama kami sa kwarto o kaya kahit katabing kwarto na lamang. After a year, May 13, parehas ng petsa. March 13, no? Parehas ng number. March 13, 2025, sinabi ni Bato de la Rosa. May 13, nagkabaligtad, no? Hindi daw siya si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Tapos parang sinasabi niya pa doon, tanga lang ang magpapaaresto. Nagpaaresto nga si Rodrigo Duterte. Naiisip niyo ba yon mga Duterte supporters? O ganun kasinungaling itong si Bato de la Rosa. At ako'y naniniwala na ito'y nag-steal, no? Bakit? Kung sinasabi, nagtatrabaho ka, dapat babayaran ka. Kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka dapat binabayaran. Bakit 6 na buwan siyang pumapasok? Pero yung sahod niya, nakakaltas pa rin. Although sinasabi niya, di niya raw kinukuha. Sabi niya lang yun. Diba? Nasa na tayo? Do not lie. Do not steal. Sa aking pagkakatanda, sa isang pagkakataon, umamin ito na meron siyang kalaguyo Ewan ko, kung mali ako, i-correct nyo lang ako. Sige, kung nagkamali ako, cyber libel, idemanda ako ni Bato de la Rosa. Pwede rin naman. Pag dinimanda niya ako ng cyber libel, kinakailangan niyang panumpaan yung demanda niya sa akin. Hindi naman pwedeng representative niya lamang. O di lalabas siya. Arestado siya. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Certain value sa isang kadete. So, inano ko yun. I embraced that. At nung nag-assign kami sa field, nung bagong graduate, kami ng mga classmate ko, we had several experiences na salungat dun sa nakita namin o paano kami minulat nung training. At yun na nga, nag-grupo-grupo yan, and eventually yun na yung magtalo nung nagkaroon ng Oakwood incident, etc. Then, tuloy-tuloy na yun. Simula kay GMA. Then, it's not an obsession to a personality per se. Kasi si GMA nga, pinakulong ako. Pero nung nakalaya kami, nung nakalaya ako, hindi ko naman siya hinabol. Hindi ko, nakita nga kami dun sa web. Yan yung punto, no? Na lahat may hangganan kung okay na sa tingin ni Trillanes. Kay Duterte kasi wala pa Ngayon, patuloy na naghahanap ng katarungan ang mga biktima ng extrajudicial killing sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya. Patuloy na naghahanap ng pananagutan sa di umano yung mga katiwalian nitong si Sara Duterte at kung ano-ano pang hindi tamang ginawa po nito sa harapan po ng publiko. Kaya nagpapatuloy siya. It happens lamang na Duterte ang pangalan. Pero kung tutuusin, nakatutok talaga kung ano yung ginawa nila. Hindi naman porket Duterte, yun na talaga ang sentro ng isipan ni Trillanes. Kaya niya sinasabi dito na it is more on advocacy, no? Labanan ang korupsyon, labanan kung ano ang hindi tama, labanan kung ano ang mali.
wedding anniversary ni Senator Miriam, wala eh. Kumaga, I moved on past her once the mission, I believe, was already accomplished. Whether I was the one who accomplished. Oy, singit lang natin to mga tol. Nakita ko sa balita ngayon, no? Oh. Yung mga barel ni Bato de la Rosa na 118, natalakay natin kanina yan sa unang live streaming natin. Ito ngayon ang balita. Pinakakansela na ng National Bureau of Investigation ang lisensya ng sinasabing mahigit 100 na baril ni Senador Bato de la Rosa. Kinumpirma sa DZRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para sa kahilingan. Kabilang umano sa firearms na rehistrado sa pangalan ni De La Rosa ay ang mga automatic rifle, high-powered gun at shotgun. Una nang binansagan ng NBI na armed and dangerous ang senador na tinutugi sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Itinuturing din ng Bureau na major concern sa paghahanap kay Bato ang pagiging hepe nito ng pambansang pulisya noon. O yan ha, may 118 na baril si Bato de la Rosa at kasalukuyan na po itong hinihiling ng NBI na tanggalin na ang lisensya sa mga baril po na yan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. That or not. So, tapos na. Then, I moved on to other missions. So, the Vice President Binay, then, nung di siya nanalo. So, kumaga, ganun-ganun lang. So, it's not the person. It is the advocacy. So what was it about former President Duterte nung mayor pa siya? Ano ang nadiskubre ninyo dahil nangangampanya pa lang siya sa pagka-presidente noon ay lumalaban na kayo sa kanya? Ganito po yan. I first met then Mayor Duterte nung tumatakbo ako ng 2013 elections. Hindi naman siya kilala personally, no? Pero may myth siya, no? Na yung Davao, ganito, siya yung parang, ano dyan, parang kingpin ng Davao. So, lahat ng mga national candidates, parang nagkokortesiya sa kanya para makakuha ng boto doon. So, ganun lang yung pagkakilala ko sa kanya. Mga tol, kayo ba'y nakasubscribe na dito po sa ating Top 1 Live channel? Baka naman, wag niyo pong kalilimutang mag-subscribe. At mag-like na din kayo mga tol sapagkat yan ang pinakamalaking tulong po ninyo dito sa ating programa. Mag-like at kung pwede na rin, abusuhin ko na. I-share nyo na rin po sana ito pong ating live stream. Nakapag-like na ba kayo mga tol? Then, noong 2015, na yung grupo namin, the Magdalos, we're looking for somebody na susuportahan namin. So, through mutual friends, nakausap ko yan si Duterte. Eto na. No, contrary dun sa mga kinakalat ng mga DDS na pumunta ako ng Davao, humingi ko ng parang sumipsip ako sa kanya, whatever. Dito siya ang pumunta. Ang lakas kasi magpakalat ng kasinungalingan talaga ng mga DDS para lamang sirain itong si dating Senador Trillanes. No? Pinalalabas nila na nag-sip-sip-sip-sip daw itong si Trillanes kay Rodrigo Duterte. Pero wala po daw katotohanan yun. Kasi sinasabi nga dito ni Trillanes, in fact, si Rodrigo Duterte pa ang lumapit sa kanila. Ng Metro Manila. Sa Pasig kami nag-meet. I think it's one of the hotels there in Ortigas. So nagkita kami. Ang purpose ko was to know the man. Sabi nga, Senator, unahan na kita. Hindi ako tatakbo. Okay. Kasi yun ang palaging sinasabi ng mga DDS na ako daw ay nag-apply bilang Vice President na nung nireject daw ako parang jilted lover, parang gano'n. Kaya ako galit. No. So, how could I apply to somebody who was not running? April 2015 ito. Kung maalala ninyo, Singit lang tayo. Sabi ni BMB Honesto, search warrant ang kailangan dyan para makumpiskahin na yan. Actually, sa ngayon, wala pang basihan para i-search warrant si Bato de la Rosa. No? Kasi puro legal yung baril. Ang mangyayari dito, kung kakanselahin ng PNP ang mga rehistro niyan at lisensya, mauobliga si Bato de la Rosa o representative niya na isurrender yung mga yon. Kapag hindi nila sinurrender yon sa panahon na ipinagkaloob sa kanila ng PNP, yung Firearms and Explosive Division under the Civil Security Group ng Philippine National Police, that will be the time na pwede pong maghain ng search warrant application sa korte ang PNP para mabawi yung mga hindi na rehistradong barel. Pero sa ngayon, tol, hindi pa pwedeng gawin yung search warrant kasi rehistrado pa nga yung mga barel nitong si Bato de la Rosa. In fact, sa March 2032 pa yata, kung hindi ako nagkakamali, ma-expire
yung mga lisensya at rehistro ng kanyang baril. Vehemently denying siya na hindi siya tatakbo, di ba? Until, I think, mga late November na. So, therefore, nung na-set aside na yon, andun na rin kami. Might as well, pakinggan ko siya kung ano yung mga ideas niya. Alam mo, kinilabutan ako doon sa mga kwento. Tatayo ako mga tol, nakakangalay makaupo. I don't know kung he was trying to impress me being a former soldier na by saying yung mga, alam mo yung mga macho stuff na may pinatay siya, may kung ano-ano. Then may mga kabastusan about women. 1.5 hours kami nag-usap. Ni isang segundo rin sa pag-uusap na yon, hindi niya dinivote about the country. Kung paano ayusin, kita niya mali. Walang ganun. So naalarma ka. Yes, Oh, kaya doon na disappoint. Siyempre, ikaw naman, di ba? Naghahangad kang tumulong sa isang kakandidato sa pagkapangulo, tapos ang ibibida lamang sa'yo, pagpatay, pambabasto sa mga kababaihan, kung gaano karami kababaihan niya, o kung ano-ano pang kayabangan bilang isang lalaki. No? Kaya bilang isang matuwid na tao, nung mga panahong iyon, naisip siguro nitong si Trillanes, hindi ito karapat-dapat maging pangulo. At hindi siya nagkamali. Kaya after nung pag-uusap, I went to my group, sabi ko, hindi pwede ito gawing presidente ng Pilipinas. Buti na lang, hindi raw siya tatakbo. So we moved on. Eventually, we supported Senator Quispo. Then, later on, nag-substitute siya. Remember, mga December. He ran. At doon na, yung conversation namin noong April came flooding back in. Doon ako na tipong hindi to pwede maging presidente. So I was trying to ring the alarm bells to everyone. So we gathered yung dossier about Duterte. A great deal of the information I got came from yung political nemesis niya sa Davao, si late Speaker Nograles. So quietly binigay sa akin kasi magkakaalyado na sila. No? Ito ba yung mga bank accounts, alleged bank accounts? Nanggaling ba yun? Not yet, not yet. Oy, Honda Vega, na-miss kita. Ang tanga mo Hindi ka nagpapakita dito sa programa ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita dito, Honda Vega? Nami-miss ko yung pagsasalita mo ng mga ganyan eh. No? Wala na bang ibang mas masakit pa na masasabi mo? Dami-damihan mo pa naman. O gusto mo ako pa magsabi sa'yo kung ano yung mga mas masasakit na salita? Honda Vega, pwede rin bang mag-flooding ka dyan ng comments? Wag naman yung spam lang. 'Di ba? Kailangan iba-iba yung comments mo. Oh, lagi ka manonood sa akin, Honda Vega. Yung mga like mo nawawala na eh. Sino yung isa? Yung Argot? Si Argo? Hindi ko na rin nakikita dito. No? Si Rolando Guerrero na maayos naman magsalita, hindi ko rin nakikita. Ang dami mga DDS na nanonood sa akin dati na hindi ko nakikita, baka pwedeng tawagin mo naman sila, sayang din yung views. Kasi may mga binigay siya about yung mga pinatay ni Duterte doon, tapos mga broadcasters, tapos yung corruption na ginawa doon, tapos yung smuggling ni Pulong, maraming dossier. So ginagather ko lang. Tapos eventually, yun na, no, mga I think mid-April or something, doon na pumasok yung whistleblower na nagbigay, no. That was 10 years ago. Hindi ka bumitiw. Biruin nyo, no? Nanalo na si Duterte. Grabe yung pagtutok talaga ni Trillanes sa pakikipaglaban sa mga maling gawain ng mga Duterte. For more than 10 years, hindi siya bumitiw. Consistent. Ang daming mga pagsubok na pinagdaanan. Halos to the extent na ipinapapatay na nga siya. No, wala lang gustong gumawa dahil malawak din ang intelligence kasi nitong si Trillanes eh. Pero pinagkakasuhan siya, binawi yung amnesty na ibinigay sa kanya ni Pinoy, among other things. Tuhan ka pa, right? Pero hindi ka huminto. Ano ang nadiskubre mo noon nung nangangampanya si Duterte specifically? Yung mga deaths, alleged deaths in Davao. Ano pa? Yun ito, no, lahat ng red flags actually, bukod dun sa dossier na nakuha ko, bukod dun sa bank accounts na nakuha ko, nakikita ko siya sa campaign trail, lahat ng mga red flags sa isang presidente, lumalabas na eh. Yung minumura si Pope. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan ng Pope, umuwi ka ng... May minolesta nga siya sa stage mismo. Di ba? May rape joke. Tapos yung mga pagpatay. Nakikita ko na, kumaga that early na decode ko na siya. That he is up to no good. Na pagka binigyan mo ito ng power of the presidency, aabusuhin ito. And that's exactly what happened.
actually, after he won, I was hoping, yun nga, the majesty of the presidential office would change naman. Na tipong may mga guardrails dyan na, sige, you would behave. So I stepped back. No? I allowed him na hoping na, yun na nga, mag-iiba. Kaso day one pa lang, so from nung nanalo siya, nag-take oath siya, so I was stepping back until nag-assume siya nung June 30, patayan. Immediately. So sabi ko, teka, what's happening? Ano ba ito? We're trying to find out yung patayan ba ay utos galing sa taas. But he was very clear. Sinasabi niya eh. Naririnig naman natin. So I was about to file that resolution. Naunahan ako ni Senator Laila. So we need to investigate. We need to put a stop dun sa patay. So yun na nangyari. Ngayon, ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC, dinidinig for crimes against humanity. Inaakusahan kayo, Senator, of cooperating with the ICC. May mga kumalat noon na nakikipagkita ka sa ICC, na bayaran ka daw ng ICC. I never denied na nagko-cooperate. I needed to cooperate with them. Kasi kailangan nila ng impormasyon eh. Dito sa Pilipinas yung mga impormasyon. Kasi remember, ganito yan. Before we went to the ICC, we exhausted everything dito. Inimbestigahan sa Senado, we night watch, nag-file na impeachment, ni railroad, wala nang mapuntahan. The law enforcers, the government agencies were not doing anything to stop the killings. Kaya maling-mali yung sinasabi ng mga tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte at ngayon nitong si Bato de la Rosa na dito na lang kasuhan. Ginawa na nga nila lahat. But unfortunately, unwilling ang gobyerno nung panahon na yon, unable kasi mismong mga pulis ang sangkot. Mismong taong gobyerno pinamumunuan ni Rodrigo Duterte. No? Kaya walang ibang choice kung hindi noong 2017 pumunta sa ICC at yun nga ang ginawa ni dating Senador Trillanes kasama ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Kasi they were part of it. DOJ was part of it, NBI, PNP, yan sila Bato. So kumbaga, the whole government apparatus was being used to oppress the people. Hindi na oppress, to kill the people. At by design, kaya nga nagkaroon ng ICC. The International Criminal Court was designed kapag ka nagkaroon ka na ng situation na wala ka na mapupuntahan, doon sila. At niratify natin yan noong 2011. Ang crimes against humanity, hindi yan pwedeng i-file ng kagaya mo, kagaya ko, hindi. Oy, nag-aabang ba kayo sa alas 3 ng hapon sa Senado? Tingin ko naman walang mababagong leadership change ngayon, ano? Hindi magkakaroon ng leadership change. Ayun lang ang paniniwala ko so far. Kasi sa 13 Judas, at this point, hindi ko pa nararamdaman na may magbabaligtad dyan. Pero malamang sa malamang, mamaya, magkakaroon talaga ng matinding balitaktakan. Kasi gusto ng majority na yung 13 Judas, na si Bato de la Rosa makaboto online. At hindi po pumapayag dyan ang SB 11. Yung minority po ngayon na solid sila. Kaya abangan din natin yan mamaya. Pero in the meantime, tuloy muna tayo dito sa reaksyon na ginagawa natin sa interview ni Karen Davila kay dating Senador Antonio Trillanes. Government ang nagpa-file niya. Bakit? Kasi sila yung may hawak ng mga datos. So, hindi nila ginagawa. In fact, whitewash nila. We were trying to investigate. So, bago kami pumunta ng ICC, in-exhaust namin lahat ng remedies. Kaya kami pumunta doon. Ngayon, nung nandoon na, talagang kailangan namin mag-cooperate. I never denied that. And it's not illegal, it's not a crime to cooperate with the ICC. Tinulungan ko sila magkalap ng ebidensya, impormasyon, lahat. Pero for them to pay me for that, at po kasi nga di ba? Mag-aabono pa ako on the contrary for that. Pero fortunately, I did not need to because una, senador ako. Pangalawa, maraming mga tumutulong eventually. Ngayon ang ICC nag-anunsyo ng mga pangalan at naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at nagbanggit pa ng ibang mga pangalan kabilang si Senator. Bago natin ipagpatuloy ang pakikinig dyan, may pakiusap itong asawa ni Bato de la Rosa. Ako'y naiipokritahan lang. Sa bagay, asawa kasi siya. Kaso lang, hindi niya ba naisip na yung mga taong iba, na biktima ng war on drugs sa pangunguna ng kanyang asawa, buhay ay wala na. Samantala yung asawa niya buhay pa. Kasi ito yung pakiusap ngayon nitong si Mrs. Nancy de la Rosa. Ngayong May 25, 2026. Sabi niya, "Please do not be an accessory to bringing my husband to The Hague." Umapela ang asawa ni Senator Bato de la Rosa
sa mga korte sa bansa na huwag isuko ang senador sa International Criminal Court kasunod ng inilabas nitong warrant of arrest. Granting the people in power permission to voluntarily surrender another Filipino is an admission that you are weak and incapable of handling this case. Thus, the need for an international court to intervene. Sabi po nitong si Nancy De La Rosa. Nanggagaslight pa, no? We do not have the luxury of time to wait for your technical arguments and debates. Every moment you remain undecided is an opportunity for them to close in on Bato. Ganun talaga. No? Bakit kayo, ang asawa mo, nag-react ka ba noon nung hindi man lang binigyan ng due process na ngayon ibinibigay sa asawa mo? Yung mga biktima ng extrajudicial killings. Sa mahigit 6,000 na panlalaban sa mga kapulisan, meron bang naisagawang formal na investigasyon? Dapat automatic yun eh. Kapag ka may nanlaban, automatic investigation dapat. Probably kakasuhan yung mga pulis and let them defend themselves by saying na it was self-defense. Pero walang ganong mga nangyari. Lahat 6,000 mahigit ang napatay sa actual police operations. I'm sorry, nalulungkot lang din ako at natatawa sa pangyayari. Natatawa dahil naging bahagi ako eh. Natatawa ako dahil para ako naging tanga ng mga panahong iyon. Wala kang magagawa eh. Sino ka ba? Maliit lang naman ang katungkulan mo. No? You have to follow order. Ganun lang naman yon. Kaya dapat ang mga managot po dito, itong mga nagbigay ng order. Tapos ngayon ang asawa niya, nakikiusap sa korte, na kumilos ng mabilis. Due process na nga yung binibigay sa asawa mo. Samantalang hindi ibinigay yon sa mga biktima ng extrajudicial killings. Balik tayo dito sa interview mga tol. Senator Bongo, ang tanong ng ilan, bakit may hawak si Senator Trillanes ng arrest warrant ni Senator Bato? Ba't napunta sa inyo yun? Ganito po, maliwanag dun sa mga, in fact, dun sa interview natin, dun sa Head Start, sinabi ko, I went there because I was challenged. May impormasyon ako na lalabas siya. May impormasyon ako na may warrant siya. Tapos, ando doon ako ngayon. Ngayon, yung mga media sa Senate, nagtataka sila, bakit aarestuhin si Bato? Bakit aarestuhin? And a few days earlier, nag-announce yung ICC, walang public warrant na issued kay Bato. Hindi nila sinabi na may sealed warrant na binigay sa kanya. So, confused yung mga senador, confused yung mga media about why there was the NBI arresting team there. Ako yung nag-articulate noon. Inirang ko yung hawak nila na warrant, pinakita ko sa publiko. May warrant siya ng ICC. Ganun lang kasimple, parang ginagawang big deal. I was there to inform the public. Kinamon kayo ni Bato noon? Yes, precisely. And I said that. Nandito ako. At hindi ako inutusan ni Bato na, kasi may isang senador na nagsasabi, kahit ano daw ba sabihin sa akin ni Bato, gagawin ko hindi. Iba yung utos, iba yung hamon. Yung hamon, you have the option to accept the challenge or not. I accepted the challenge and I was there. Ganun lang po kasi. The Senate leadership protected Senator Bato de la Rosa. Dati kayong senador. Ano ang paglabag ng Senado sa batas kung meron man? Maliwanag po yun na obstruction of justice yung ginawa nila. Kasi ito sa valid warrant at ngayon, sinabi ng Korte Suprema na valid warrant yun, hinarangan yun. Idagdag natin habang ipinapaliwanag dyan ni Trillanes yung kanyang paniniwalang legal. Idagdag lang natin sa mga napakinggan po natin, partikular sa Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, na in particular itong si Robin Padilla ay maaari daw pong humarap ng kaso sa ICC para sa paglabag sa Article 70 o ang katumbas po noon dito sa atin ay ang obstruction of justice. No? At alam na daw po ito ng ICC. Yan ang aabangan natin kung magde-develop ba yan into a case against Robin Padilla. But dito sa mga sinasabi nitong si dating Senador Antonio Trillanes, ako'y nag-a-agree na lahat ng mga kasabwat po dito ni Bato de la Rosa, mula kay Robin Padilla at kung sino pang mga personalidad hanggang kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President, dapat managot sa batas.
ng Senado yung pagsiserve. At hindi nangyari sa kasaysayan ng Senado na ganyan ang nangyari. There are 3 instances na pwede ko masite. Si Senator Enrile, noong 1990, nung na-implicate siya dun sa coup d'etat noon, sinerve yung warrant sa kanya while in session. After niya mag-privilege speech, inaresto siya. Voluntaryo sumama siya. 19 nang unang maaresto si Enrile sa kasong rebellion, kaugnay ng madugong kudeta noong December 1989. Nakulong ng ilang buwan pero nakapagpiyansa at nanalo sa kaso. Then yung nangyari kay Senator De Lima, ganun din, inaresto, voluntaryo sumama. An arrest warrant against De Lima was issued Thursday for her alleged involvement in the illegal drug trade inside the National Penitentiary. Nilalalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po. Nagkabandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang justisya. Ulit ko po ngayon. Inosente po ako. Pero ninyo, nakakabwisit talaga kapag babalikan yung pangyayari na to eh. Maraming mga nagalit kay Leila de Lima dahil nagoyo ni Rodrigo Duterte na pinalabas na siya ay sangkot sa illegal na droga. Pero lahat po yun, hindi napatunayan at walang kasalanan si Leila de Lima for about 2,455 days or more than 6 years. Nakulong po siya. Hinarap niya ng patas. No? Ginamit niya ang legal na proseso para mapatunayan sa huli na wala siyang kasalanan. Tapos ito, si Bato de la Rosa, dating chief PNP, siya dapat ang pangunahing ehemplo na sumusunod sa batas. Ngayon, tumatakas sa batas. Oh. Sino ngayon na may bayag sa kanilang dalawa? Literal, meron si Bato de la Rosa. Pero sa puso, mukhang wala. Kasi mas matapang pa si Leila de Lima. Nagpakulong at kanyang hinarap 6 na taon mahigit na nakulong. Sa huli, napatunayan na siya ay walang kasalanan. Samantala itong isa, tumatakas, nagtatago. Wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan, ang mga pinaparatang po nila sa akin. Ako, nung binigyan ako ng warrant, pinapasok sila, doon mismo sa may session hall ako inaresto while in session. Sumama ako. We have the right to buy according to the first independent and competent. You cannot hold one, the government will provide. Yeah, yes. Bakit ngayon hindi? What's so special about Bato na hindi applicable yung batas natin sa kanya? Ganun po yun. Sinasabi ng mga senador, umalis si Bato. He was a free man. Ano ang pagkukulang kung meron man ng Senado doon? Maraming pagkukulang dun sa mga tao doon. But primarily, yung play with words nila Cayetano at yung mga iba, huwag tayong magpadala doon. Maliwanag na umuga siya, puganti siya, tumakas siya. Kasi may valid Ito warrant, na. hinarangan nila, tapos sinabi nila po, protection na namin, custody namin, pero pinatakas. So, Tingnan niyo yung ginawa nitong si Alan Peter Cayetano. Kakausapin ang implementing agency, ang NBI, particular si Director Matibag. Usapang lalaki. I-protective custody namin si Bato de la Rosa. Pumayag si Director Matibag. Ano ginawa? Nakatakas. Tapos sasabihin lamang ni Alan Peter Cayetano, pasado alas 12, hindi niya pa alam ang sitwasyon, maliban na lamang nung sinabi sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada. Anong uri ng leader yan? Di ba? Napakahalaga na sa bawat pagkakataon, alam mo dapat ang nangyayari sa pinamumunuan mo. Tapos, nakapananghalian na, di mo pa alam na wala na si Bato de la Rosa. Tapos, nung sumunod na mga araw, nagmamaang-maangan pa si Alan Peter Cayetano. Absent si Bato de la Rosa. Nang teting na yan. nanagot sila dyan. No? Regardless of what they say, what is important is what the law says. Ganun lang naman yun. Kaya sa amin sa Oakwood, marami kaming sinasabi. Ito, nilalabas namin grievances. Kung ano man yung sinasabi nyo, but the law says, ganito yan, kulong kayo. Dapat ba makulong si Senator Robin Padilla? Merong proseso, pero kailangan niya makasuhan. Maliwanag yun na siya ang nagpatakas, may mga testigo, may ebidensya. Ngayon, kailangan makasuhan muna, then bahala na yung korting sumintensya sa kanya. Ganun. Senate President Alan Cayetano said the Senate was under attack. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Was the Senate under attack? It was never under attack. Alam nyo, nagtataka nga ako dito sa DILG, PNP na. It took them 6 days to find out what we found out in just a few hours after the incident.
Alam natin, nakikita kasi nung media, ando doon lahat, nire-report nyo lahat. Alam na alam, sino yung umatake. They can't even say kung sino yung umatake sa kanya. Diba? Pag sinabi niyang NBI, government, ano yun authority yun. So, yun ang problema ni Cayetano. They were creating a scenario. Ang tawag dyan yung false flag operation. Para lang to pin the blame on The other NBI. groups, yeah, on the NBI. Pero, evidence showed later on, even a few hours after, na wala talagang, walang tumapak sa I agree. Sabi ni Naruto, no? Top 1, hindi nakatakas si Bato. Pinatakas ng mga senador sa balita, si Robin Padilla ang sinakyan. Totoo naman yan. Kasi ang salitang pinatakas at nakatakas, iisa lang naman ang ibig pong sabihin nun. Pag sinabing nakatakas, pertain to that person mismo. Nakatakas ako. Pagka tumutukoy naman sa taong tumulong sa kanya, pinatakas ako ni. O, di ba ganun lang naman yun? Kaya pares lang yun, Tol Naruto. Yan. Salamat sa comment mo. Senate premises na NBI agent. So, bumulaga sa kanila ngayon yung senaryo nila. And I hope hindi tayo magpadala doon sa mga drama na yan. Drama. Paniling lang na gagawin. Because Drama. we saw kung ano talaga nangyari. Ulitin ko ang tanong. Naniniwala ba kayo sa pahayag na yan ni dating Senador Trillanes na drama lamang yung nangyari, na barilan dyan sa Senado noong May 13 ng gabi, 2026? Kindly type 1 kung kayo po'y naniniwala na yan ay drama lamang, stage. Type 2 naman kung kayo po'y hindi naniniwala na yan ay gawa-gawa lamang. Type 1 kung kayo po'y naniniwala. Type 2 kung hindi po kayo naniniwala. At ang unfortunate dito, ginamit nila yung media para dun sa senaryo nila. Maganda that these things are coming to light, finally, at kailangan managot. Kailangan, yung crying scene ni Senator Pia kahapon. Sabihin nyo, walang nangyari. Bigla na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Gusto mong intindihin. Pero, alam nila na ang nagpaputok yung usahan nila eh. Grabe, overkill. Sabi nga na si IDG. Nagteteng na yan. Wala ka naman nakikitang kalaban. Pak. Ano yun? No? Naturingan dating pulis ito si Aplaska. Basic yon sa mga pulis, mga tol. Dati akong pulis eh. Pag wala ka nakikita, hindi ka magpapaputok. Maliban na lamang kung nasa gubat kayo. O kaya, cover fire. Gagawin nyo, pak. Yung madalas na natin nakikita sa mga barilan ng mga sundalo at rebelde. Pero ito, urban close quarter battle. Ika nga, CQB. No? Lalong-lalo na, nasa loob ko ng premises, may mga tao. Mag-indiscriminate firing ka doon. Oh. Talaga nga naman, oh. Niloko sila. Sisihin niya yung kapatid niya, sisihin niya si General Aplaska. Nag-create ng parang wag the dog scenario doon. Ano po ba ang responsibilidad at hangganan ng kapangyarihan ng Senate Sergeant at Arms? Pwede po ba mag-warning shot sa law enforcement ang Senate Sergeant at Arms? Hindi po pwede yun. Yan. Meron silang manual doon. O ito, alam na alam to ni Trillanes. Siyempre, dati siyang senador eh. No? Kaya maling-mali talaga yung ginawa ni Aplaska. Uga warning shot. Nag-guide sa iba't ibang scenarios. Kumaga mga protocols yun. Or standard operating procedures, rules of engagement. Ando dun yun sa kanilang professional manual. Makikita mo wala doon. Walang way, walang scenario na pwede silang mag-warning shot sa isang otoridad, sa law enforcer. Lalo na ng NBI na nagsaserve ng valid warrant. Kaya no matter how you spin it, bawal yung ginawa. At kailangan Bawal yung ginawa. Okay? Anong masasabi nyo sa topic natin na ito, mga tol? I-comment nyo lamang po dyan sa chat area or sa comment section. At syempre, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.